Madaming nasirang apples kasi sobrang haba ng summer this year. Sobrang init and tuloy-tuloy yung pag-ulan sa Korea. So extreme yung hot, extreme yung rain. Sabi ni Omoni, ang makakatulong lang daw talaga sa mga farmers ay si Lord. Kailangan lang talaga i-bless ng magandang panahon para maganda din yung harvest. Halos lahat ng nandito sa farm ay makakain. Meron ding chestnut. Duguan na! Si PMSK! Grabe yung lamok, oh! Ang daming nakain na dugo ng Pinoy! Ayoko na dito, ayoko na. Let's go na! Sobrang dami ng lamok. Annyeong! Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea. Napansin nyo, ako, si Alex and Ina lang ang nasa loob ng sasakyan. Hindi namin kasama si Izun kasi big boy na. He has his own schedule together with his friends. Kami namang tatlo papunta ngayon sa farm para bisitahin ang aking mga in-laws, and syempre update ko na din kayo sa farm. Ano kaya ang mga iuutos sa amin ngayong araw na to? To netizens, dyan lang kayo! Dyan lang kayo! Nandito na kami sa farm. Ikot tayo and mag-apple picking na din tayo. Share ko lang to sa inyo. Ito ay tinatawag na acorns duturi in Korean. Ginagawa tong side dish. O yung tinatawag na muk. Kami ay mag-apple picking. Ang daming na huhulog na apples. Oh, nasa... Ay, go. Ay, ang dami na namang nasayang this year. Dahil sa ulan. Ang daming nabulok. Yan o. Ang lalaki pa naman. Hindi daw ito mabibenta. Itatapon na daw ito mga ganito. Ang daming nabulok and na-open na apples. Yan. Ang hirap talaga kapag farming, no? Makikipagsapalaran ka talaga and kalaban mo yung panahon. Yan, no? Umuulan kasi. Akap to. Ito din tapon na. Maliit lang pero okay. Tapon na din to. This year, hindi na naman okay ang apples. Chestnut. Kusa na yung magka-crack tapos lalabas na yung pinaka-brown sa loob. Hindi pwedeng bare hands yung gagamitin kasi matutusok. May spike yun. And then, ito naman ang walnut. Mag-check tayo ng bunga. Ito. So, kapag fully ripe na, kusa na din tong magka-crack and lalabas yung walnut. Pero, ito yung pinaka-shell. Nasa loob yung walnut.
syempre malungkot ang beshi nyo. Okay, malungkot ang aking mga Korean beshies dito kasi ang dami nga nasayang na naman na apples. Kapag talaga madalas ang ulan, nahuhulog ang apples, nakakat, and nabubulok. Yan ay mga bawang. Oh, nakasabit lang. Okay, kailangan naming isort yung pang juice, pang benta, and pang dried apples. Madaming nasirang apples kasi sobrang haba ng summer this year. Sobrang init and tuloy-tuloy yung pag-ulan sa Korea. So extreme yung hot, extreme yung rain. Sabi ni Omoni, ang makakatulong lang daw talaga sa mga farmers ay si Lord. Kailangan lang talaga i-bless ng magandang panahon para maganda din yung harvest. Kailangan daw balatan. Ganyan. Oh, yan. Okay. Masisira yung kuko ko, wag na lang. Magpipik kami ng... wait lang, madilim. Bababa lang kami. Magpipik kami ng acorns and what else? Chestnuts. Ayoko pa naman ng chestnuts. Kasi ano? Matusok. Yung mga naiwang apples sa puno, for October pa to. So hopefully, maganda na yung harvest in October para naman makabawi ang mga biyanan ko. Kasi may mga years na okay ang harvest and may mga years na hindi. Depende talaga sa panahon. Mapapansin nyo, dito ay puro green pa ang apples kasi late pa ang harvest nito. Okay, madaming acorns na pwedeng pulutin. Yan o. Mga nahuhulog lang from the tree sa bundok. Kaya lang kailangan careful. Ayan o, natusok ako. Ay, ganyan o. Halos lahat ng nandito sa farm ay makakain. Meron ding chestnut. May mga natatabunan ng damo-damo. Kaya kailangan halukain. Kasi halos lahat ng nandito pwede nga makain. Talagang tsatsagain mo lang. Mamulot, mamitas, magtanim. Yan, mag-alaga ng mga kung ano-anong halaman. Kasi pag may tanim, may aanihin. Ay, ganito pala yung pinaka-fruit ng acorn yan. Pag nag-dry na. Nasa loob. First time ko nakakita Kasi usually, ang nakikita ko na lang ay yung pinaka-loob ng acorn. Hindi na yung shell niya. Okay na. Ay, ang liit! Yan na, liit ng acorn yan. Magbabalat tayo ng acorn. Masisira yung kuko ko. Yan. Meron akong napatay. Oh! Napatay na lamok. Yan o. Nako. Kasi naman pag uwi ko nito, ang dami ko na naman kagat ng lamok. Duguan na! Si PMSK! Grabe yung lamok, Ang daming nakain na dugo ng Pinoy! Ayoko na dito, ayoko na. Let's go na! Sobrang dami ng lamok. Alam nyo, ang problema sa akin, kapag kinagat ako ng lamok, namumula, tas nangingitim. Nagpipeklat. Kaya hanggat maaaring, ayoko makagat ng lamok. Kasi nagtatagal talaga yung peklat sa akin. Yung kagat nga ng lamok ko sa legs, meron pa hanggang ngayon, autumn na. Nasaan na ba? Yan, Nasaan pa? Ang mga biyanan ko, nagpaparent ng lupa. Yun yung tinatawag na weekend farming. Tapos yan, yung pinaka-rest area ng nag-weekend farming. Malawak yung space. Diyan, pwedeng mag-barbecue, mag-party-party.
Abuji yan. Yan. Pati ang bundok, kanya rin. Ang tagapagmana ng lupain ng mga Shin. Ako lang nahihirapan eh. Let's go na inaapa. Madaming lamok. Lamok mosquitoes. Ang dami ko talagang kagat ng lamok. Grabe. Pati sa paa. O, sasabihin nyo kasalanan ko. Kasalanan ko naman. Eh kasi bigla kaming inutusan eh. Hindi ko naman alam na mahilig sa Pinoy ang lamok dito sa Korea. Ako lang yung tinadtad ng lamok. Si Alex, 1 o 2 lang yata. Ako mga 10 na bilang. Joke lang. Nabilang ko eh, no? As in, nagpantal talaga. Grabe yung lamok. Oh, I'll do it pa. I'll do it. 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 I'll do it for you. Thank you. Aakin kami dito sa community center. Wala namang view dito. Oh. Anong view dito? Mas okay pa dun sa rooftop ng bahay nila Abuji. Kita yung farm. Ito ay persimmons. Pero hindi pa sila hinog. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, tama ako ng bilang ah. 10. Okay, 10 na. 10. Sakto. Sakto. Sakto yung bilang. 10. Sister-in-law ko ang nag-bake. Cheese bread. Ito yung acorn jelly na ginagawang side dish. Jelly nga. Lasang jelly. Na parang coffee jelly. Parang ganun. Masarap. Fig fruit. Tanim dito sa farm. Ay, masarap. Lahat masarap. Dito kami nakatira sa farm, siguro ang taba na namin. Pauwi na kami. Saglit lang talaga kami sa farm. Kasi si Ijun ay naiwan nga sa Galme. Kasamang yung mga friends niya. Anyway, ang sister-in-law ko ay napaka-sweet. Pinag-uwi niya kami ng freshly baked bread. Nakakalimutan ko yung sasabihin ko. Actually, dalawang ano to eh. Filling, yung isa cheese and then custard. Hindi talaga maganda ang harvest this year sa farm. But at least, may mga apples pa rin na pwedeng ibenta ng mga biyanan ko. Anyway, i-share ko sa inyo yung dinner namin, which is the maratang, na sobrang hit ngayon dito sa South Korea. Originally, Chinese food daw yun. Hindi ko din alam. Pero, favorite ni Ina yon. Samahan nyo kami ngayon and kumain tayo ng dinner together. To netizens, dyan lang kayo. Kailangan may heart talaga. Dito na kami sa Avenue. Dito kami kakain ng maratang. Okay, tapos kikiluhin. Pwedeng mag-choose ng level ng anghang. So, dahil gusto naming kumain ng maanghang, level 2 yung pinili namin. And then, we can also add
It's either beef or lamb meat. Since Ethan doesn't like eating spicy food, we ordered fried rice for him. And then, may extra order din kami na parang pork katsu. Parang ganun. Kain tayo. Pantanggal ng stress yung anghang. Kain tayo. Pantanggal stress talaga. Masarap talaga. Banana. Sa mga first timer nakakain ng maratang, choose the first level of anghang. Yung isang table, sa sobrang anghang, naka-4 na bote sila ng tubig. 아니 그러려면 왜 매운 거 같아? 고기 또 먹어야죠 na. Tapos na kaming mag-dinner. Ako na-enjoy ko yung maratang. Kakain kami ng dessert. Go mango. 아 기다릴게. 감사합니다. Go mango. 이렇게 조금해. Let's try. 가자. Uy, masarap. 그만해. Alright. That's it. This is our video for today. I hope that you enjoyed watching. And if you are new to my channel, please consider subscribing, like, and share. 나의 마음이 싸서 머리야. Stay safe, everyone. Bye! Good night! Baby, masarap? Hindi masarap?